Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author ng The Bible Evangelizations. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoong Jesucristo, kabayan ng kaliwanagan ng Santa Maria, ay ating ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay alalahanin ng ating banal na Panginoong Jesucristo ngayong Kapaskuhan o kanyang kaarawan, at ang Panginoon Jesucristo ang biyaya ng Diyos sa ating buhay. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos mula doon sa Bagong Tipan. Ang magandang balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Jesucristo. At mula po kay Apostol San Lucas, Kabanata 2, talatang 7. Ito po ang mensahe. At isinilang niya ang kanyang panganay, at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at iniga sa isang sabsaban, sapkat wala nang lugar para sa kanila sa kanilang bahay paano. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan ang lahat ng tao. Sapagkat sinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristo ang Panginoon. Ito ang palatandaan, matatagpan ninyo ang isang sanggol na babalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. Tuloy po natin kay Apostol San Mateo, Kabanata 2 rin, talatang 10 hanggang 11. Ito po ang mensahe. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita nila ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang sanggol sa piling ni Maria na kanyang ina. Patrapa sila at siya ay nagsumamba. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at tinandugan siya ng ginto, kamanyang at mira. At ipagpatuloy po natin sa kay Apostol San Juan, Kabanata 1, talatang 1 hanggang 5. Ito po ang mensahe. Sa pasimula pa'y naroon ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay. At walang anumang nilikha ang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailang magagapi ng kadiliman. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 8, talatang 12. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman. At pagpatuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 15, talatang 1 hanggang talatang 17. Ito ang mensahe. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili kayo sa salita ko, hingin ninyo anumang maibigan ninyo. At pagkakalob sa inyo ito, ang iniutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Ngayon ay ipaliliwanag ko po sa inyo ang mga mensahe ito ng ating banal na Panginoon Diyos. Mula po doon sa tema na ating alalahanin ang ating banal na Panginoon Jesucristo ngayong Kapaskuhan, ngayong kaarawan na tinalaga na ng ating mga kaparian, December 25. At ang Panginoon Kristo Jesus, ang biyaya ng Diyos sa ating buhay. Ngayon ay paliliwanag ko po sa inyo ang mga mensahe ito ng ating banal na Panginoon Diyos mula po doon sa Bagong Tipan. At sabi ng ating banal na Panginoon Diyos, pinaalam niya na ang ating banal na Panginoon Jesucristo ay kanyang isinugo at isinilang ng banal na Santa Maria sa isang sabsaban. Ganon kapayak at kababang loob na siya ay pinayagan ng Diyos na doon isilang sa sabsaban. At gayon din, kasabay nito ay nung siya isilang ay ang mga pantas ay ginabayan ng tala para siya ay kilalanin at sambahin. At yung 3 hari, bagamat siya ay naroon sa sabsaban, siya nagpatira pa, lumuhod at patuloy siyang sinamba doon sa kanyang kababaang loob na yun, sa sabsaban, at siya hinandugan ng mga regalo. Maliban dyan ay inantabayanan din ng mga anghel ito na ang pagsilang na ito. At kanilang ibinalita ito doon sa mga pastol, sa mga magsasaka, na ang tagapagligtas ay isinilang at ito'y matatagpuan nila sa sabsaban. Kaya't pumunta roon ng mga apostol at ito'y kanilang pinuntahan at sila ay sumamba dito.
at sila ay nagbunyi. At hindi lamang yung isang anghel ang nagpakita roon. Napakaraming anghel, isang hubo ng anghel na ang umantabay sa pagsilang ng ating banal na Panginoong Kristo at sila ay nagpuri sa Diyos at sa lahat ng taong dudulutan ng kapayapaan. Ngayon ay sinasabi ng ating banal na Panginoong Diyos na ang banal na Panginoong Kristo rin ay walang biyaya sa ating buhay ng ating banal na Panginoon Diyos, na kung saan ay siya isinugo upang tayo ay pagkalooban ng buhay muli, pagkakataon na makita sa kanyang paghahari. Sa gagawin niya nito na pagpapatawad sa atin. At mula dito sa kanyang pagsilang na ito ay dito binanggit ng anghel na ang tagapagligtas, ang mabuting balita o ang tagapagligtas sa Israel. Kaya alalahan natin ang banal na Panginoon sa Kristo at ang mabuting balita sa tuwing sasapit itong araw ng Kapaskuhan o inalaga kanyang kapanganakan. Sapagkat ang kanyang pagsilang, sapagkat ang kanyang pagsilang ay isang dito nagsisimula yung mabuting balita na kung saan siya ay itinalaga ng Diyos para tayo ay gabayan at tayo pagkalooban ng buhay at biyaya ng lubos hanggang sa buhay na walang hanggan at makisamulin sa kanyang paghahari. At ang banal na Panginoon Kristo ay walang hanggang biyaya sa atin sapagkat ang lahat ay nilikha ng dahil sa Kanya. Tayong mga tao, ang mundo, ang kalawakan ng lahat ay nilikha dahil sa Kanya. Kaya ang langit man. Kaya tayo ay magpasalamat at tayo ay sinumahan ng Diyos ng banal na Panginoon Kristo, pinagkalooban ng dakilang pag-ibig at ng pag-ibig ng banal na Panginoon upang tayo mapagbigyan. Tayo sinumahan pa sa pamumuhay na ito para tayo ay magabayan dito sa ating struggle dito nga sa buhay nito na nagkakaroon tayo ng mga kapighatian. At higit natin panaligan natin banal na Panginoon Kristo upang ang biyaya ay walang hanggang ibigay sa atin mula sa ating pagkakakilala sa Kanya at pananalig sa Kanya. Kaya nga sinasabi niya sa atin, kung itong material na bagay lang na sa mundo natin tinatamasa, ito ay baliwala sa handog sa atin ng Diyos o biyaya niya sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo, na kung saan mahihiling natin sa ating banal na Panginoon Diyos at ito ibibigay ng ating banal na Panginoon sa Kristo. Walang hanggang biyaya ang kaya ibigay sa ating banal na Panginoon sa Kristo bilang biyaya ng ating banal na Panginoon. Higit pa dito sa mundo ito na binibigay sa atin. At higit nga, ay ang makisa tayo doon sa ganap na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa paghahari ng ating banal na Panginoon sa Kristo. Kaya panaligan natin at kilala natin ating banal na Panginoon sa Kristo mula dito sa pag-alala sa karawang ito. At hindi lamang sa karawang ito dati siya inaalala o sinasabuhay ang mabuting balita, kundi ito isinasabuhay natin hanggang tayo nabubuhay pang araw-araw, hanggang sa itinakda ng ating banal na Panginoon Diyos upang matamasa natin yung kaligtasang espiritual. Hindi lamang natin inasabuhay dito yung ating ginagawa sa tuwing Kapaskuhan na pagbibigayan, pagmamahalan, kundi yung aral ng mabuting balita ay ating isinasa praktika ito sa pang-araw-araw na pamumuhay na ang mabuting balitang ito ay para tayong laging Pasko sa ating pamumuhay. At dito sa ilalim ng paghahari ng Diyos ay tayo namumuhay na parang Pasko araw-araw kung tayo ay makakaisa sa ganap na paghahari ng Diyos. Na higit pa roon ang ating hindi matatarok na pagpapala ng Diyos ang ating makakamit sa ilalim ng kanyang paghahari. Ganun niya tayo pagkakalooban ng mga pagpapala at wala nga sa banal na pagpapala sa pamamagitan ng banal na Panginoon Hesus Kristo. Kaya tayo ay magsama-sama at magkaisa ngayong Kapaskuhan, gunitain natin ang kanyang karawan, ipagdiwang natin ito at patuloy natin sa buhay ang mabuting balita mula dito sa araw ng Kapaskuhan ng kanyang pagsilang. At ang mabuting balitang ito ang magiging gabay natin sa ating pang-araw-araw ng buhay. Ang banal na Panginoon Kristo ang liwanag ng ating buhay, kaya siya ating panaligan upang tayo ay patuloy na pagkalooban ng buhay. Ang buhay natin yung ay tayo nagliliwanag sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo. So, siya liwanag ng buhay na binibigay sa atin. Kaya yung ating buhay ay may liwanag tayo sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo at patuloy nating tatahakin ng mabuti sa pamamagitan niya. Ngayon kung tayo ay di mananalig sa Kanya, tayo ay tatahak, maaaring tumahak sa kadiliman at tayo ay mabuli doon sa spiritual na kamatayan. At kaya tayo ay patuloy na isabuhay itong mabuting balitang ito.
ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Yesu Cristo. Muli, sana nagabayan na naman kayo ng The Bible Evangelization sa inyong spiritual na pamumuhay mula dito sa ating munting ambag na ito ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. At patuloy tayong gabayan ng banal na Santa Maria ng kanyang milagro at ng kanyang kaliwanagan sa pagsasabuhay ng mabuting balita o pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos. Tayo gabayan ng banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, sa kaliwanagan ng banal na Santa Maria, ng kanyang kalinga. At doon sa interfaith unity, magkaisa, patuloy tayo rito, ang bawat mga reliyon, upang sa gayon ay tayo ay hindi nagkakaroon ng mga hindi unawaan o nanauwi sa karahasan, digmaan, dahil lamang sa hindi unawaan sa reliyon. Kundi ating unawain ng ating mga reliyon, ang ating kaligtasan, upang tayo ay magkaroon ng ganap na kaligtasan sa ating paniniwala ang kaligtasan sa takdang panahon. Kami mga Kristiyano ay paniniwala ng banal, ang pagbabalik ng banal ng Panginoon sa Kristo. At ito yung napakahalagang bagay na kung darating niya tayo sa aming paniniwala, tayo may kapayapaan at hindi naglalabanan. Yun lamang at sana ay kayo nabaginan ng salita ng Diyos sa linggo ito ng Bible, The Bible Evangelization. Pagkatapos sa inyo lahat, God bless you.